Magandang gabi po mga kaibigan. So ngayon nandito po tayo sa parking lot nitong Jollibee Bacau, kung saan po ako nagawa weekdays, no? Dito po sa Cavite yan. Dito po ako sa parking lot. Ito po yung area ko. So yun po yun. Yung sasakyan ko, ito na po yung workstation. So ngayon meron pong nagpalalamove. Meron pong nagpalalamove sa atin kanina from Laguna. Okay, Laguna. So shoutout po kay Janice Lamoxo from Canlubang, Calamba, Laguna City. So maraming salamat po sa tiwala ninyo. Ito po ay panel gauge ng ng Innova. So blackout po siya. Okay. Ngayon i-repair po natin, no? Pinaklas niya na po ito. Actually ngayon ay Huwebes, no? Kasi pag Friday po, nag-i-schedule po ako sa Laguna. Ngayon, sinasuggest ko sa kanya na doon na lang po magpunta sa area ko kung saan ako nagawa doon sa Laguna. Yun nga lang, mukhang hindi available at talagang kailangan po talaga magawa to. Okay? Kasi nga medyo mahirap nga naman bumiyahe ng hindi mo nakikita yung yung mga yung gas, temperature, RPM. Okay. So kaya ipinabook ko na lang po para po ito. Dinala ko po dito sa Cavite para dito ko po gagawin. Okay. So tingnan po natin, no. So okay naman yung gauge niya, yung pagkakabaklas, wala naman pong any damage. Okay. So may mga scratches lang po pero minimal lang po 'yan. Siguro sa katagalan na rin po siya. So buksan na po natin, no? So ngayon po dito po ako naggawa kasi meron po akong customer na hinihintay, no, dumating. So mamaya pa po dating nun. Ngayon po ay ganap na alas 9:30 na. So yung customer ko po mamaya darating mga bandang alas 10 pa o alas 10:30. Hintay na rin po namin dito. So yan. Para isang gawaan na lang po kami, isang meet up na lang po. At saka kasabay ko na rin po ginagawa tong sa customer ko. Okay, so ayan. Tanggalin na po natin to. Tapos ito po ay i-repair na po natin. Tanggalin lang po natin to. Ito po, meron po akong tutorial nito kung paano pagtatanggal nitong mga needle. Saka pag-disassemble nitong gauge. So, pwede nyo pong balikan yung mga naunang YouTube ko para ma-review ninyo at saka ma-check po ninyo kung paano po gawin. Okay. Yan. Since matagal ko na rin po ginagawa to at eto nga, madali naman po sundan. Yan. Sundan nyo na lang po. Yan, okay. So, yan. Tanggalin na po natin siya. So ngayon, yung LED nito, kasi sa sobrang katagalan na po, talagang kung ito po naman ay personal nyo na sasakyan, ay mas maganda po, palitan na po ng LED. Kasi po, ang LED po kasi, ang lifespan nila is 5 years lang. So kapag sumobra na ng 5 years, yung liwanag po niya at yung physical appearance niya, medyo hindi na po maganda. Kasi beyond 5 years po, yun po, bonus na po yun. Ito, gaya po nito, yung LED na yan. Kung titingnan nyo, hindi na maganda yung itsura niya, no? Medyo sobrang mapush, medyo maitimitin na. Ito po yung yung bago. Yan, no? Maputi yung bago, maputi. Kumpara mo dito sa nakalagay sa kanya na ngayon, talagang sa sobrang katagalan na medyo sobrang baga parang iba na yung kulay. Faded na po siya. So ayan, no. Ang laki po ng diferensya. So papalitan po natin yan mamaya, no. Papalitan natin mamaya. Okay. So ayan, mga kaibigan. So i-repair ko po muna to. Papalitan po natin ng mga yan. Pati po yung LED. So papalitan na rin natin para isang gawaan na lang po. Kasi personal naman po ng may-ari ito sa kanila po talaga to. Hindi po siya pang buy and sell. Kasi yung ibang mga customer ko, pag buy and sell, hindi na po nila pinapapalitan ng LED, repair lang po. So kaya yung customer na makakabili, doon na lang po nila ako nire-recommend. Okay, so i-start ko na pong gawin to, no? Then update ko po kayo mamaya.
Okay na po ito, mga kaibigan. So nagawa na po natin, no? Okay. Itong LED nito, yan, napalitan na po natin. Ito yung mga pinalitan natin ng mga pyesa. Ito po yung LED. So makikita nyo po, bago na po talaga siya. Kasi ang layo na po ng kulay niya dito sa bago nating ipinalit. Itong nakakabit sa kanya dati, yan, mga sulok na po yung iba. Tapos ito naman pong mga capacitor, IC diode. Ito naman po yun, mga pinalitan natin yan. So nilagyan ko lang po ng antena siya para ipapower up po natin siya. At makikita po natin biglan maano na po siya, iilaw na po siya, no. Ito po kasama nating i-ship yan sa customer natin. So ito po yung mga pinalit natin. So makikita nyo po, puro mga brand new po yan, no. Hindi po tayo gumagamit dyan ng gamit na. Lahat yan puro bago, brand new, para sigurado po na talagang pang matagalan na, no. So itong gagawin natin, ito ipa-power up na po natin siya, no. Susuplayan lang po natin siya nitong 12 volts dito. Okay. Tapos yan, meron po akong instruction doon kung paano ko po siya gawin. Yan. Tapos pag ino nyo po yung 12 volts na supply, 1, 2, 3. Yan, nakailaw na po siya, maliwanag na po. Okay, so bibilangin po natin yung ilaw niyan. So bali lahat po ng ilaw niyan ay bali 20 po lahat yan, kasi po ano po to, manual. Yung automatic 21. Ito manual po kasi ito, kaya 20 lang. So bilangin na po natin. Ayan, ang liwanag na po. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayan, sakto na po, no? Kaya ko po yan binibilang kasi sa sobrang dami po, may mga chances po minsan na nalilimutan kong hinangan, minsan nalilimutan kong ilagay o lagyan ng LED. So yun, para sigurado lang po. Okay. Ngayon, ito naman po ay lilinisin po natin to, lalagyan niya. Okay. Yan. Meron pong request ang ating customer na yung kulay niya magkakaroon po ng kulay pula at saka kulay blue. Mamaya papakita ko po sa inyo. So ito, tinanggal ko po muna siya para at least malinis po natin, no? Kasi ito, madumi po itong loob na ito, hindi po siya nalilinis. Na anuhan na anuhan ng mga alikabok yung galing sa aircon. So yan, linisin po natin yung loob. Nalalagyan kasi ng alikabok dyan, natatrap po yung alikabok niya. So kapag nalinis na po natin, isalpak nyo lang po ito. Okay, yan. Okay, so madali lang po yan, no? Di-clip lang po lahat yan. Okay, then ito po, lagay na po natin to. Then ito, ingatan nyo po ito kasi medyo mamahalin po ito, walang nabibili nito sa market. Kaya pagka nabasag siya or nabali yung paa, hindi na kumpleto yung digital na mababasa niya. Bungi-bungi na ho. Or worst case, hindi na po talaga siya gumana. So yan, okay. So mamaya na natin ilagyan yung loob. Ngayon, ito po yung color combination na gusto ng customer natin. Yan. Nilagyan lang po natin yun ng high temp na film. So yan. Kulay blue, 4 to 5, tapos kulay red yung bandang dulo para makita yung critical kapag nasa critical na siya. Ganon din dito, 0 to 120 blue, tapos 140 to 200 red para critical na siya. Then yung high at saka yung empty, kulay red, tapos yung cool at saka yung full, kulay blue. Yan, okay na po. So ikabit na po natin siya. Yan. Okay, tapos itong needle, may orientation po ito ng pagkakabit, no? So kailangan po ito talagang accurate. So isalpak nyo lang po siya, mag-umpisa po kayo dun sa taas. Okay, tapos pababa, itapat nyo lang po sa letter C. Huwag nyo pong sosobra, no? Kapag sumobra ho yan, itanggalin nyo po ulit. Okay. Ayun. Meron yata okay, yan. Tapos, ito namang sa fuel, sa taas muna kayo mag-umpisa.
Tapos, itapat nyo sa letter E. Okay. Yan. Yan, okay. Tapos, itong mahaba, kung alin yung mahaba dyan, dito po sa gitna. Tapos, ang initial setting niya sa dulo. Okay. Tapos, set nyo sa 0. Yan. Pagka sumobra sa 0, tanggalin nyo lang ulit. Tapos, balik nyo ulit po yung sa dati. Yan, sa dulo. Tapos, set nyo sa 0. Okay, yan. Yan. Okay. So, ngayon, mukhang nasayad siya. Kaya kailangan natin konting angat. Okay. Yan, naka-0 na. Tapos, i-rotate nyo po siya ng 360. Ngayon, pag medyo matigas po, may nasayad po doon eh. So, kaya iangat nyo lang po. Yan, wala nang nasayad. Ito, yan, wala nang nasayad. Ito, wala nang nasayad. Kasi pag sumayad po yan, dito sa plastic, ibig sabihin na pasobra yung pagkakabaon ninyo. Okay? So, stay lang po natin siya sa taas kasi mamaya pag power up po niya, magka-calibrate po siya. Ngayon, ikabit na po natin itong cover. Okay. Linisin nyo pong mabuti muna maigi, oh, para at least wala na pong ano. Okay. Ayan. Okay. Linisin lang po natin siya. Okay, then ito pong cover niya, linisin nyo po mas maganda nitong ano, acrylic cleaner para makintab. Ito BS1 mo yan. Naubos na ho yung BS1 ko. Konti na lang natira kasi ginagamit po siya ng mga anak ko sa paglilinis ng gulong. Kasi ginagawa rin po kasi yung ano eh, pwede ho rin yan na tire block. At saka sa mga dashboard. Basta mga acrylic. Ayan, ganda ang kintab. Ayan. Okay. Then ikabit nyo na po ito. Ayan. Tapos, nalimutan ko nga pala, ihihinang ko ulit yung ano. Ihihinang ko ulit pala siya kasi dapat pala hindi ko siya tinanggal. Nakalimutan ko. Dapat pala hindi tinanggal. O yan mga kaibigan, kinabit ko na po yung antena na pagkakabitan ng supply. So 12 volts po yan, no? Okay. So yan. Test na po natin. Oh, yan. Madulas lang naman. Okay. Yan. So tanggalin po natin tong ilaw para mas makita nyo po ng maganda. So kanina initially nakaset doon po sa taas yung mga needle niya, no, yung mga kamay. Kasi kapag pinawara po natin yan, magka-calibrate po yan, bababa na po siya sa 0. Okay, so indication po yan na okay na po yung kanyang gauge. 1, 2, 3. Yan. Yun, ang ganda. Oh. Yun, bumaba na siya. Oh. Nag-set na sa 0. Yan, ang ganda ng kulay. Ang ganda ng napili ng customer. Saka ang ganda ng ano, ng bagong LED niya. Ang ganda ng pagkaputi, pagkaliwanag niya. Ngayon, ang odo niya nasa 520k mababa. So, medyo mataas pa yung ano nito. Ito, yung market value nito kapag pagka mababa yung odo. So, okay na po ito mga kaibigan, no? Isi-ship po natin itong gauge nito kasama po yung pyesa. So sa customer po natin bukas. Actually hindi po siya i-ship, ipapalalamove ko. Ako na po magpapabook papuntang doon sa kanila sa Laguna kasi malapit lang din naman po yung pinagtatrabuhan ko doon. So ngayon mga kaibigan, Janice Lamosco, maraming salamat po sa tiwala ninyo at ito po ay bukas po ay pwede ko na rin po panoorin nyo na lang po yung video nga pala bago nyo bayaran. Kasi yun po yung ating SOP para iwas scam na rin po. So mga kaibigan, yun pong aking description. Nandun po lahat. Tingnan nyo lang po kung saan po ako nagawa. Cellphone number ko. So mga taga-province po, marami na po akong nagawa dyan. So tingnan nyo na lang po. So muli, maraming salamat po mga kaibigan sa suporta po ninyo.
Magandang gabi po sa inyong lahat.